Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi po nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Defense Secretary Gibo Teodoro tila nasupalpal si Speaker Martin Romualdez dahil hindi ito pumabor na muling buhayin ang peace talk. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kung ating matatandaan ang naging pag-question ni Vice President Sara Duterte sa pagbibigay amnestiya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng National Democratic Front of the Philippines, na kabaliktaran naman ang naging tugon ni House Speaker Martin Romualdez dahil suportado nito ang peace talk na isinusulong ng Pangulo sa mga makakaliwang grupo na binigyan ng amnestiya, at itinuturing niya itong isang matapang na hakbang ni Speaker Martin Romualdez ang pagkikipagnegosasyon sa komunistang grupo, at kanya ring ipinunto sa isang pahayag. Matibay pa naman daw ang hukbong sandatahan ng Pilipinas, kaya dapat hindi matakot ang pamahalaan na makipag-usap sa kanila at pagkakataon na di umano para hilumin ang pagkawatak-watak ng bansa. Ngunit tila nasupalpal si Speaker Martin Romualdez ni Defense Secretary Gibo Teodoro dahil hindi naman ito sang-ayon sa posibleng peace talk sa Communist Party of the Philippines New People Army o CPP-NPA. Dahil sa isang panayam dito, sinabi ni Secretary Defense Teodoro na paglabag sa demokratikong proseso ang ginagawa ng grupo na lumalaban sa gobyerno. Liwanag pa nga ng opisyal, kung malakas at matibay ang kanilang mga ipinaglalaban, may tamang lugar at political process sa ilalim ng konstitusyon. Dagdag pa nga nito sa isyu ng red tagging. Ayon kay Defense Secretary Teodoro na dapat disiplinahin ang anumang paglabag sa batas. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila hindi pumabor at hindi napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nakakalungkot ang nangyayari sa ating bayan. Mga opisyal natin sa gobyerno, sila-sila lang nagkakabanggaan sa halip na magkaisa at magtulungan upang maiangat ang Pinas. Kaya tuloy yung ibang bansa, niyuyurakan lang tayo dahil alam nilang tayo mismo ay nagkawatak-watak. Bakit kailangan ng peace talk? Para ano? May nanakawi na naman, mabuhay na naman uli ang pabaon at pasalubong para mapilitan na naman silang bumili ng substandard na sapatos. Huwag kayong magpaloko sa mga taong nagtutulak ng peace talk. Baka ang hanap ng mga walang hiyang mga yon, peace talk, kung magkano ang hatian. Mahal na Pangulong BBM, hindi po nararapat at lalong hindi karapat-dapat ang amnesty sa mga CPP, NPA, NDF. Hindi po tama na ang gobyerno pa ang manunuyo at makipagbati sa mga kalaban ng Estado, lalo pat sila ang lumalaban sa gobyerno at nanggugulo sa ating bansa. Nakikita nyo naman ang kanilang mga kasapi na nasa loob ng Kongreso. Obvious naman nakapakanan ng kanilang samahan ng pangunahin nilang interes at concern, hindi ang gobyerno. Tama ang tinahak ni dating PRRD tungkol sa all-out war sa mga CPP, NPA, NDF upang tuluyan ang walisin at matuldukan ang mga makakaliwa. Kailangang ubusin na sila. Ang so-surrender lamang ang binigyan ng pagkakataon para magbagong buhay. Kung gustong magbagong buhay, ang patuloy na lumalaban sa gobyerno, kailangang ubusin na
para matapos ang problema ng ating bansa. Sayang boto ko kay PBBM. Di ko sukat akalain makapangyarihan at diktador si Romualdez. Nakikita na ng sambayanan ang nangyayari. Wake up PBBM. Mabuhay kayo, Secretary Gibo. Maraming salamat sa inyong panindigan pagdating sa pisto. Dapat lang talagang walang mangyari na pisto. Bakit ikaw, Castro, ang pupunta sa eskwelahan at mag-check? Wala kang karapatan. Hindi ikaw ang DepEd Secretary. Dapat lang na wala ng pisto. Isipin na lang natin na ang lahat ng administrasyon simula kay Marcos Sr. hanggang kay President Aquino Jr. Lahat yan kinontra nila. Kaya tama lang ang desisyon mo, Sir Gibo. I salute you. Mga nanunungkulan sa gobyerno, please, kayo po ay huwag ganyan. Ang i-focus nyo po ay ang kapakanan ng mamamayan. Ayusin ang problema. Unahin ang mga taong naghihirap. Salamat po. End ko. Pag-usapan natin, ito po. Marami pong hindi nakakaalam nito. Ako po, nagmarka sa akin to, yung pinamigay ni Pangulong Duterte, binigyan niya ng Certificate of Land Ownership. Ito pong mga tribo ng Ati dyan sa Boracay. Kasi, kaya nagmarka sa akin yan, dahil Department of Agrarian Reform, bakit mamimigay, no? Ay, may mga Ati pala dyan. Akala ko yung buong Boracay ay resort, no? Akala ko, lahat po ng buong Boracay ay resort po. Yung pala, nakalimutan natin yung history na meron pong mga nauna dyan, indigenous people, no? Yan yung, ito hindi po simpleng hindi po simple to na, hindi po to simpleng usapin ng simpleng agrarian reform, kung hindi usapin po to ng land ownership ng mga tunay na may-ari, no? Kasi alam po ninyo, yung na-displace natin yung mga indigenous people. Meron akong laging kwento dyan, no? Yung, kung kilala nyo si Makling Dulag ng Kalinga. Meron siyang famous quotation na napag-aaralan namin nung sa college. No? Ang sabi niya, may mga pumunta rito na may daladalang kapirasong papel at sinasabing kanila daw yung lupa, no? Na yung mga lupain, kabundukan, mga lahat ng dinatnan na namin, no? Yung tinirhan ng aming mga nuno, tinirhan ng aming mga magulang, no? Ay may dala-dala silang papel at sinasabi nila na kanila daw, no? Paano nyo aariin? Ito napakasimple lang Paano mo aariin yung isang bagay na nauna pa sa iyo? Alam nyo, yung batas kasi natin nakabatay sa mga papel-papel. Pero kung pakikinggan nyo yung logic ni Makling Dulag, di ba? Pumunta kayo rito, biglang kayo ang may-ari ng lupain na nauna pa sa inyo. Ano nyo aariin yan? Yung ownership kasi dito po sa mga katutubo ay iba po sa ownership nating mga hindi ko alam kung ano dapat itawag sa atin, kung tayo ba yung sibilisado o sila yung, di ba? Sa totoo lang, yan po mga nauna pa sa atin yan. Dahil sila po ay hindi po sila yung mga mahilig magtitulo. Kung tutuusin, kanila dapat yan. Yan dapat yung mga kaya po may mga kaya po kayo may mga congressman, kaya po kayo may mga representative ancestral, di ba? Talagang sila po ang may-ari kasi nauna pa sila sa atin no? Nauna pa po sila sa atin Ngayon, si Pangulong Duterte recognizing yun, nire-recognize po yun, yung sitwasyon na yun na may mga katutubo dyan, binigyan niya po ng lupain through Department of Agrarian Reform. At yan po ay nabigyan niya ng Certificate of Land Ownership. Pagkaalis po ni Pangulong Duterte, sa madaling salita, wala na po si Pangulong Duterte. Binawi po ng supposedly may-ari. In contrast, di po ba? Ang ganda po nun yung mga tao, no? Yung mga tao po na nauna pa sa atin dyan sa Boracay, biglang palalayasin natin na sasabihin natin na atin yan dahil sa kapirasong papel. Hindi po makatarungan sa mga katutubo, no? Porket wala po sila. Porket wala po sila sa
wala po silang mga titulo, ang pagbabatayan po, hindi po natin kinoconsider kung bakit binigyan ni Pangulong Duterte ng mga lupain itong mga ati na to. Alam niyo po, sa Davao kasi sanay sila si Pangulong Duterte. Sa Davao, meron pa silang yung Magsaysay Park. Nakita nyo, ino-honor po nila yung mga katutubo doon, yung iba't ibang katutubo sa Davao. No? Kaya alam ko kung saan naggagaling yun eh. Masyadong tineknikal. Tineknikal po itong mga kapatid nating ate. Kasi yung claimant, sinabi nila, yung mga claimant po na nagsabi na hindi sila dapat dahil ito namang kanilang lupain na pinamigay ni Pangulong Duterte sa mga ati ay hindi naman daw nasasaka. Kaya hindi po sakop ito ng dapat ipamigay ng Department of Agrarian Reform. No? Sabi naman po ng isang madre na umaalalay doon sa mga ati, sabi nila, paano niyo sasabihin na hindi mali yung ibig sabihin sa korte o sa Department of Agrarian Reform Regional Office nagbigay yung ng soil sample. Ito po pinagbatayan nila, yung nagbigay ng soil sample, yung pong nagki-claim na may-ari nung lupain, na yung lupain daw niya ay hindi anong tawag doon, hindi pwedeng taniman, no? Hindi pwedeng gawing farmland, agricultural land, hindi agricultural land yung kanyang lupain. Kaya hindi pwedeng ipamigay to hindi pwedeng i-under to sa DAR, no? Okay. Tapos ang katwiran naman po nitong mga ati, yan po ang problema, syempre konti lang po ang may aral diyan eh, di ba? Not fit for agriculture. Tama. Maraming salamat, Cardo. Ito naman po mga ati, sabi po nung mga nag-assist sa kanila, alam niyo po yung mga katutubo, no, yung mga nag-assist na madre, sabi nila, paano niyo sasabihin hindi fit for agriculture sila yung nag-u-apply, sila yung mga pananim na mga ati ang nagsusupply dito sa mga hotel sa Boracay. Di ang patunay po yan na yan po ay applicable. Kaya po para nyo rin sinabi na hindi pinag-aralan yan nung panahon ni Pangulong Duterte, nung Agriculture Department, yung DAR noon, nasasabihin na ito ay pwedeng ipamahagi, tapos parang yung sinabi na walang kwenta yung ano nyo, yung pag-aaral na ginawa nyo, binigyan nyo ng lupain na hindi naman pwedeng magsaka. Hindi pwedeng magsaka yung mga ate sa binigay na lupain. Parang kalokohan naman yata yun. Okay, pero eto lang po, no? Eto lang yung masasabi natin, no? Yan po pinamigay, nabalitaan natin yan lahat. Nagtaka nga ako eh. Akala ko ang Boracay hindi pa kasi ako nakakarating ng Boracay at that time. Akala ko ang Boracay panay resort lang. Yung pala may community pa. Malawak po ang Boracay. Baka akala nyo, yun nga, nakita ko nga ron, may mga tinatayo pa na pangmunyaman lang talaga eh. Makikita po ninyo. Okay, so ito po, napakalaking usapin po to. Hindi lang po to simpleng usapin ng agrarian reform. Usapin din po to ng mga katutubo natin na na-displace na nung araw, samantalang kanila po dapat yan. Kasi sa Amerika meron ng ganyan, di ba? Pinangangalagaan na yung mga ancestral domain ng mga Indian, kaya nga yung mga Indian marami pong ibinigay na pag-aari. Yung actually sa Yellowstone na nanonood ako ng may mga pag-aari yung mga Indian mga American Indian. Sana ganun din dito sa atin, no? Kilalanin talaga yung kanilang Hindi naman po marami ang mga yan, hindi naman po buong Boracay yung inaangkin nila. Ngayon po binakuran na Binakuran na po yung tinitirhan nila. Kaya sana hindi po porket bago na presidente, no? Bago na rin lahat talaga. Talagang frustrating po talaga yung nagaganap. Kasi ang ganda po nun di ba? Namigay ka ng lupa sa mga katutubo. Tapos yung mga katutubo, nagsasaka po sila, nagtatanim po sila, no? Doon sa lupang binigay ni Pangulong Duterte. Tapos babawiin lang ng mga technicalities. Grabe naman. So walang palipaliwanag. Hindi po hina-highlight yan ng mga media natin. Walang nagre-reklamo. Mga makabayan black, asan kayo? Eto, inaapi mga Pilipino. Niho, wala. Mga Trillanes,
Laila de Lima, nasan kayo? Panay kay Duterte. Pagtungkol kay Duterte, pro-China ka. Asan na yung mga mahilig magprotesta? Akbayan, nasan kayo? Bakit ang pinoprotesta nyo hindi pagsasalita ni Sara Duterte? Bakit wala nagpoprotesta nito? Bakit hindi kayo nagpoprotesta na binawian ng lupa yung mga katutubo sa Boracay? Grabe, no? Alam na alam mo yung estilo nila eh. Anyways, eto na, no? Sikat na sikat si Roque. Kasi si Roque na po ngayon ang pinaniwalaan ng mga pagpabor sa kanila, paniwala eh. Alam nyo, si Roque, eto parang yung sa China yan eh. Pag sinasabi ng China na kanila yung buong Spratlys na yan, yung buong South China Sea, kasama na Spratlys, Kalayaan Island, pag sinabi nilang kanila, no? Hindi tayo naniniwala. Amin yan. Di ba? Sinasabi, atin to. Ang West Philippine Sea ay amin. Pero pag sinabi nila na kami kasi may kasunduan kay Duterte, aba, naniniwala sila lahat. Pucha, may kasunduan pala kay Duterte, kaya pala tayo binobombit ng tubig. Hindi po ba? Selective eh. Kung saan nila masisiraan si Duterte, paniniwalaan nila yung China. No? Pagka panira sa Duterte, maniniwala kagad sila. Eh di, bakit pa tayo nakikipaglaban? Eh, naniniwala pala kayo sa China. O, eto naman si Roque. Mismo yung sinabi ng China, yun mismo yung sinabi ni Roque. Pero tanungin ko muna kayo, bago tayo tanungin ko muna kayo. Si Roque nagsabi ng mga pulburon-pulburon. Si Roque nagsabi ng kung ano-ano laban kay Pangulong Marcos. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo yung mga pulburon-pulburon ni Roque? O kung ano pa man yung sinabi ni Roque laban kay Pangulong Marcos? Hindi. Hindi kayo naniniwala, di ba? Sabi nyo nga, fake news peddler. Ang akusasyon nyo nga kay Roque, kayo lahat, Makabayan, Dilawan, tong mga tambaluslos. Di ba inaakusahan nyo si Roque na #1 fake news peddler? #1 fake news peddler. Pero no sinabi ni Roque na may gentleman's agreement between Pangulong Duterte at saka Xi Jinping, aba, naniwala kayo lahat kay Roque. ano ba talaga gusto nyo sabihin? Pag hindi, pag papabor sa kwento nyo, maniwala kay Roque. Pero pag hindi pabor, wag paniwalaan si Roque, fake news peddler. Eh, hindi po kayo consistent eh. No? At dahil hindi kayo consistent, nakikita yan ng mga tao. 'Di ba? Nakikita po yan ng mga tao yung inconsistency ninyo sa paniniwala. Eh, #1 yung binabanatan si Roque. Dahil sinasabi nyo fake news peddler eh. Pero pag may nasabi si Roque na pabor sa kwento nyo, na traidor si Digong binenta ang Pilipinas, etc. Si Roque na ang pinakatapat na tao sa Pilipinas. Karapat dapat paniwalaan ng lahat. Di ba? Yun yung China, ganun din. Nung sinasabi ng China, amin yang Ayungin, amin yang Spratlys, amin yan. Hindi. Amin to. Atin ang West Philippine Sea. No? Galit tayo. Hindi kayo naniniwala sa China. Pero nung sinabi ng China na meron kaming kasunduan ni Digong na papayagan namin naman kayo, wag lang kayo magdadala ng mga pampaganda ng istruktura ng Ayungin. Grabe pala si Digong, sabi ng China. Eh puta, pinaniwalaan nyo, hindi nyo pinaniniwalaan dati. Di ba? Kaya ang nangyayari ngayon, sa totoo lang, ang nangyayari po, pinasisikat nyo lang po si Digong at saka si Sara Duterte. No? Parang ang kasalanan natin dyan, tignan nyo po, eto na sana yung chance ni Pangulong Marcos. Di ba? Sa totoo lang, chance na sana ni Pangulong Marcos na sumikat eh. Alam nyo sa Amerika, ginagamit nila yung mga anti-China na mga talkies para sumikat yung kandidato nila. Si Biden, kaya nagmamatapang kunwari ngayon sa China si Biden eh. Kasi nga pampasikat nila yan eh. Pucha, pumapalag sa China to si Biden. Si Trump din, di ba? Nung nanalo si Trump, ginamit niya yung anti-China sentiment ng mga Amerikano. Ngayon, eto po, ginagamit niyo yung anti-sentiment ng mga Pilipino
Marami po talaga anti-China eh. Pero ginagamit nyo yan para masiraan yung mga Duterte, hindi para mapaangat nyo si Bongbong Marcos, si President Marcos. Hindi nyo ba napuna? Ang ganda nung sinabi ni BBM eh. Para sa mga anti-China, talagang, naku, eto na ang presidenteng, dapat ikinasikat ni PBBM yun eh. Yung sinabi niya, you cannot coward us, the Filipinos. Ano yung mga sinabi? Di ba? Cannot be coward. The Filipinos. Putsang ganda nun eh. Pero dahil obsessed kayo, nasiraan yung mga Duterte, hindi nyo napatampok na eto ang modern day hero si PBBM. Obsessed kayo masyado kay Duterte. Alam nyo ba yun? Lahat na. Wala. Si Tatay Digong nagsa-celebrate ng birthday. Walang sinasabi. Walang talkies. Kasi siraan nyo kay Duterte, nakukumpara ngayon ng mga Pilipino. Teka lang muna. Sasabihin ng mga Pilipino, bakit nung panahon ni Digong, hindi naman kami binobomba ng China? May pagmamalaki nyo ba na malapit na tayo makipagdigmaan sa China? Akala nyo ba gusto ng mga Pilipino? Magpa-survey kayo. Sa tingin nyo ba yung mga Pilipino gusto makipagdigmaan sa China? Ang mga Pilipino, mahilig lang kaming mang-asar. No? Nag-aasaran lang po ta. Marami po rito sa akin, gusto lang akong asarin. Mapipikon ko kaya si Badong? Nanonood yan mga yan, mga asar, mapipikon ba ako? Pero sa totoo lang, ang mga labanan po ng mga anti at pro-China, mga pro-Duterte, anti-Duterte, ang labanan po niyan, hanggang tokis lang kami. Hindi nyo ba naintindihan yun? Kahit po yung diehard na anti-Digong, hindi nyo po mapapapayag na makikipagdigmaan. Sabihin pa na, akala namin ang kadigmaan ng China, US, bakit kami? Ano kayo bali? Hindi na. Marirealize po nila, no? Nare-realize po nila at the back of their mind, alam na alam po, no? Alam na alam po natin lahat na nung panahon ni Pangulong Duterte, stable po tayo. Hindi po tayo binubombit araw-araw na kada magsusupply tayo sa ayungin. Hindi po ako pro-China eh. Lagi nyo lang kasi sinasabi na yung pro-Duterte ay pro-China. Tignan nyo, ang dami-dami. Kinukundin ako ang pambobomba ng China sa atin. Pero hindi po ibig sabihin na makipagdigmaan tayo sa China. Miski kayo, ayaw nyo rin nun. Pinasisikat ninyo actually si Duterte. Di ba? Parang sinasabi nyo, marirealize ng mga tao, wala tayong problema ng panahon ni Duterte. Diyan sa West Philippine Sea. Mas gusto ng mga tao, walang problema. Tapos idadagdag nyo pa, eto. Cha-cha atupagin nyo. O ano sabi ng mga tao? Resounding, ayaw namin sa cha-cha. 88%. Siyam sa bawat 10 Pilipino, ayaw sa cha-cha. Kahit po yung mga nag-godless PBBM, tanungin nyo yan, gusto nyo ba ng gera with China? O ano sasabihin nila? Hindi naman natin hangad na makipaggera. Hindi naman natin hangad na makipaggera sa China. Ayaw lang natin ang binobomba tayo. Tama ako, mali ako. Yung nagsabing God bless PBBM. Huwag tayo magbulahan. Ang mga Pilipino, pagtanungin nyo yan, ayaw nila yan. Loyalista na lang. Kasi yung mga pro-Duterte, tinitiyak ko sa inyo, ayaw namin ng gera eh. Yung mga loyalista na lang ang tanungin nyo kung gusto nila ng gera. Alam nyo, sa totoo lang po, nangyari na sa atin yan eh. No? Nangyari na sa atin nung panahon ni Pinoy. Si Pinoy po, ang tapang laban sa China. Salita, tokis, demanda. Anong ginawa ng China? Sinakop tayo. Masakit pakinggan, di ba? Kayong mga dilawan, ang iingay nyo ngayon, Trillanes, eto si Dilima, ay mga akbayan na yan, ang iingay nyo ngayon, kayong mga makabayan, di ba? Nung panahon nung namamayagpag yung mga dilawan, panahon ni Pinoy, yung tapang ninyo sa kadadakdak, may nagawa ba kayo nung sinakop tayo? Opo, sinakop tayo. Ibig po sabihin,
may nakuha po mga teritoryo natin yung China. Nagtayo sila na artificial. Dati, disputed lang yun. Aminado naman na ang lahat eh. Alam na natin sa history yan eh. May stand-up, ayaw nating umalis. Inutusan tayo ng mga magagaling na tao, mga gabinete ni Pinoy. Ayon sa Amerika, umalis daw tayo dahil yung China daw aalis din. O ano nangyari? Umalis tayo, yung China na natili. Tapos, gumawa sila ng mga ng mga bahura, ginawa na nilang artificial island. Ngayon po, mga base militar na nila. Ano na nangyari sa atin? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at comment. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.